Hello, good evening everyone. Welcome to our devotions. For tonight, our topic is from the book of Proverbs chapter 18 verse 24. A man with many companions may come to ruin, but there is friend who sticks closer than a brother. Sa Tagalog version, may mga kaibigan na kukunoring kaibigan. Ngunit may mga kaibigan na mas mabigat kaysa isang kapatid. So, marami tayong mga nakakasalamuhang tao na pwede natin maging kaibigan at pwedeng maging totoo sa atin na parang mas close pa kaya sa ating mga kapatid. At meron namang mga tao na magiging kaibigan natin na hindi gaano katotoo at pwedeng hindi siya totoo sa'yo na maging kaibigan. Marami kang kakilala, marami kang nagiging kaibigan, pero iilan lang dyan yung talagang totoo, talagang loyal at mapagkakatiwalaan na itinuturing kang kapatid. At mas higit pa doon, ang mas loyal at mas maraming pagmamahal na pwedeng ibigay sa'yo ang kaibigan sa katauhan ng Panginoon. Kasi ang Lord ay pwede kanyang i-save, pwede niyang ibigay lahat ng pagmamahal sa'yo at lahat ng kaligtasan. At pwede mo siyang ma-share ng lahat ng mga problema, lahat ng mga kailangan mong pwedeng sabihin sa Kanya. May mga kaibigan na pwedeng pakita sa iyo yung concern nila, pero gaano katotoo? Kasi may mga tao na pwedeng pinapakitunguhan ka lang dahil sa kung ano yung pangangailangan nila or dahil sa mas nakakatulong ka. Ang kaibigan na tinatrato ka bilang kaibigan at yung nagmamahal na sadya at yung willing mag-alay ng buhay sa'yo, yun ang kaibigan na siya yung taong kapag napapahamak ka, sasamahan ka talaga niya para pwede kang protektahan, pwede kang alalayan. Tapos, yung tunay na kaibigan, ibabahagi niya yung tingin niya pinaka-importante na niyang nalalaman. Yung tunay na kaibigan, ililigtas ka niya. Darating siya para i-rescue ka. At ang lahat ng pwedeng marami kang makakasalumuha, marami kang pwedeng maging kaibigan. Meron ding kaibigan, kunwari lang. Pwedeng marami kang nakakasalumuha, pero pag binilang mo sa kanila, yung turing mo kaibigan, pero iilan-ilan lang yung mga tunay na kaibigan na pwedeng magturing sa'yo. Pero merong kaibigan naman na ituturing ka talagang pamilya. Kasi kahit kapatid mo nag-aaway kayo, kahit gaano pa kayo ka-close na yung mga kamag-anak, pwede kayong magkasamaan ng loob. Pero sino ba talaga ang tunay na kaibigan na sa paligid mo, na mahal mo, na willing to die for you, na pwede kang mag-share ng gospel, na ituturing kanya importante. So, kailangan malaman natin kung sino yung tunay na kaibigan natin. Pero ang mai-offer ng Panginoon ay higit pa sa kaibigan. Willing siyang mag-save
i-save ang buhay mo, iligtas ka, at ialay niyo yung buhay niya para sa'yo. Kasi, ang Panginoon, lahat pwede niyang ibigay sa'yo at willing to mag-sacrifice ng buhay niya, ng higit na pagmamahal niya. Ang tunay na kaibigan, pwede mag-invest sa'yo yan ng oras, ng panahon na mas importante kesa sa ibang pwedeng pagkaabalahan. Na you can spend only sa mga tunay na kaibigan, yung hindi ka iiwanan. Jesus loves His friends to the uttermost. At kaya niyang i-share kung ano yung pwede niyong malaman at mga nalalaman niya sa Ama. So, siya yung magtitreat sa'yo na nang mas higit sa mga tao nakakasalamuha mo, na mas higit sa pagmamahal na bibigay sa'yo ng isang kaibigan. Kasi merong kaibigan na kunwari lang. Itinuturing ka kaibigan dahil lang sa pangangailangan nila. So, ang Diyos, pwede kong mag-invest kasi ang Diyos pwedeng hindi kanya iiwanan. Kailangan pag-isipan natin mabuti kung sino yung mga tao, ang tunay na kaibigan na pwede natin pag-investan ng mga time at effort natin. Yung mga tunay na kaibigan na hindi lang may kailangan sa'yo. Yung mga panahon na dahil nangangailangan lang sila, nandyan sila. Pero, may mga taong pwedeng maging parang kapatid mo. At yun yung talaga pwedeng hindi ka iwanan. Through thick and thin. Na meron naman mga tao talaga tuturing ka kaibigan na totoo talaga sa'yo. Na mas malalim pa sa inyong relasyon bilang kapatid. At hindi perfect ay mga kaibigan. But if you seek friendship with them, hindi man perfect yung taong yun. But you will have the best friend na mas hihigit pa dun sa tao na hindi kaya mag-invest ng tunay na pagmamahal. Parang ang ini-invest sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung pinaka-importanteng message dito, let not withhold the most important message that our friends, yung magandang trato niya sa'yo. Sabi nga sa John 15 verse 13 to 15, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. So, pwede pa lang ang Diyos ay